Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Kawikaan 28:26. Ako po si Helena Esquera. Kung may mga tao na matigas ang puso patungkol sa pananampalataya, ay isa na ako sa kanila. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo kung papaano ako nabago at naniwala sa tunay na Diyos. Oh, saan ka na naman pupunta? Linggong-linggo, aalis ka? Di ka ba pwede magstay dito sa bahay? Ni hindi man lang tayo makapag-usap. Helena, alam mo naman sa tuwing araw ng linggo ay nagsisimba ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin na magsimba. Ikaw na lang. Bakit ako magsisimba sa inyo? Ni wala nga kayong poon at ribulto doon. Wala kayong Diyos. Sinong sinasamba ninyo ron? Ang pastor? Tigilan mo na, sabi ako Kaay sa kakaaya-aya mo sa iyong bagong reliyon. Masyado ka naman nagpapauto sa mga bago mong kapatiran, kuno. Yan ang intindi mo. Buhay na Diyos ang aming sinasamba. Hay naku, Lawrence. Tumigil ka na nga sa pagpapaliwanag. Dahil kahit anong gawin mong pagtatanggol sa mga born again, hindi mo pa rin ako mahihila. Nay, papasok na po ako. Yung pamasahe ko at yung pabili ko ng project. Bakit sa akin ka hihingi at hindi ka humingi doon sa tatay mo? Siya ang may trabaho. Sige na, punta mo ng tatay mo. Humingi nga po ako ng pera kay Inay, pero ayaw niya akong bigyan. Kayo daw pong may hawak ng pera dahil kayo daw may trabaho. Talaga yung nanay mo, Oo. Magkano ba ang kailangan mong pera? Bakit mo naman tinitigis ang anak mo? Nasa kolehiyo na yun. Pero ang turing mo, nagpapaaral ka ng high school. Mabuti at binigyan ako ng love gift ni Rani sa pagtulong ko sa kanyang magbaba ng makina sa kotse niya. Sabi ko naman sa kanya, ikaw ang may trabaho. Helena, yung sweldo ko, buong buo ko binibigay sa'yo. Oo na, kasalanan ko na. Manahimik ka na riyan. Helena, pwede ba kapag anak mo ang mismong humihingi, bigyan mo? Brother Loren, sasama ka ba sa Cebu? Sa leadership training? Opo, Pastor. Matagal ko na po itong pinag-iipunan, kaya nakakasana ako. O sige, ihanda mo na lahat ng gagamitin mo. Mga 4 days tayo sa Cebu. Bago ko nga pala makalimutan, may sumagot ng ticket mo sa eroplano. Kaya yung mga naipon mo, itabi mo na yan. Wala kang gagastusin. Ano? Aalis ka na naman? Saan ka na naman maggagala? Hindi ako maggagala roon. Leadership training yon sa Cebu. Sa Cebu na naman? Kagagaling mo lang nung Abril doon Puro kagastos. Hindi ako gumagastos roon. May nag-sponsor sa akin na kapatiran. At kahit sa pagkain ko, ay mayroon din. Lahat ultimo toothpaste ko at sabon, sagot din. Umalis ka na kung gusto mo umalis. At bago mo pa ako mabwisit. Hindi ka ba sasama, Helena? Kasal ito ni Insang Luisa. Hanapin ka doon. May tanggap akong patrabaho ni Kumaring Salud. Sayang din naman ang kikitain ko rito. Tatao lang ako sa tindahan nila
Wala kasi silang mapagkakatiwalaan kundi ako. Kung dadalo ako sa kasal, walang kita riyan. Kasal ito ng pinsan mo. Hindi mo ba dadaluhan? O paano? Alis na ako. Bakit kaya wala pa si Loren? Dapat kanina pa siya umuwi. Naku, tiyak na dumaan pa ito sa church. Pero alam ko walang gawain sila ngayon. Paano nga kaya kung totoo na dumating nga ang Panginoong Hesus? Anong gagawin ko? Di sa impyerno ako mapupunta ng lagay na yun. Kasi di pa ako tumatanggap sa Panginoong Hesus. Ganun ba kahalaga yun? Paano nga kung totoo ang sinasabi ni Loren na ni-rapture siya? Di ako lang palang mapupunta sa impyerno at ang mag-ama ko ay nasa langit. Di kaya lugi ako? Nay, nandito na po si Pastor. Kasi si tatay nasa ospital raw. Paging Dr. Henry Tan. Dr. Henry Tan. OR please. Dr. Henry Tan. OR please. Ako ang nagdala kay Brother Loren dito sa ospital. Bigla kasing nanikip ang kanyang dibdib. Di raw siya makahinga. Nabuwal nga siya habang naghihintay ng jeep papuntang opisina niya. Salamat po, Pastor. Oh, sabi ng doktor, lalabas na raw ako bukas. Gumawa ng himala sa buhay ko ang Panginoong Hesus. Mabuti na lang at nandun si Pastor. Nakasabay ko na luluwas rin. Kung nagkataon, baka nasa morgue na ako. Natatawa ko po. Kung sa bagay, alam ko naman kung saan ako mapupunta kapag namatay ako. Paano na kami ni Nemya kung namatay ka? Hindi naman kayo pababayaan ng Panginoong Hesus kung tatanggapin mo siya sa iyong puso. Huwag ka na kasing magmatigas pa, asawa ko. Oo nga naman, inay. Ako, sa langit, doon ako mapupunta. Kasi, tinanggap ko na ang Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. At dumadalo na rin ho ako sa mga Bible study tuwing araw ng linggo. Di mo lang yun alam, Nay. Active na rin ako sa school. May Christian group kasi ron. Iba't ibang students sa mga kasama ko. Mga kapwa ko born again. Kasi, may InterVarsity Christian Fellowship doon. Ako lang palang hindi pa born again. Ganun ba yon? Sige, dadalo ako pero ikaw, Loren, ha? Ipangako mo na titigilan mo ng kakakain ng karning baboy. Bakit di bawal sa inyo ang karni ng baboy? Bakit sa ibang sekta bawal ang baboy? Teka, tama bang narinig ko? Dadalo ka sa amin basta di na ako kakain ng baboy? Oo. Sinabi mo yan, ha? Kapag di na ako kumain ng baboy, dadalo ka na sa aming pananambahan? Magpapaka-born again ka na, ha? Ang sa akin lang naman ay hindi pa ako handang mabiyuda. Ako rin naman, hindi pa ako handang maulila sa Ama. Alam ninyo mga kapatid, imbes na ubusin natin ang ating panahon sa mga alalahanin sa buhay, bakit hindi kayo mag-isip ng mga magagandang bagay araw-araw? Pasalamatan ng Diyos sa mga ginawa niya sa iyong buhay. Siyasatin mo ang iyong puso. Ikaw ba'y nananabik at nauuaw sa Diyos? Buong puso mo bang ninanais na higit na makilala pa siya, higit pang mahalin pa siya, at higit na paglingkuran pa siya? Simulan mo ngayon, kapatid.
nagdadalo sa Sunday worship at nun lang ako nakapakinig ng ganong mensahe buhat sa isang pastor. Ako po'y natauhan, kinakausap na pala ako ng Diyos. Kung kaya't nasundan pa ito ng nasundan. Tila ako isang na uhaw sa salita ng Diyos. Hanggang sa ako nga po ay tumanggap na sa Panginoong Hesus. Isinuko ko na rin po ang lahat-lahat ng aking mga alalahanin sa buhay. Purihin po ang Diyos. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting mga gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Mateo 5:16. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng taniklang lagot mula sa padalang liham ni Helena Esguera ng Bicol. Binigyang buhay ni na Eva Moratalia Gomez, A.G. Gabrilio, Ernie Sudla. Nancy Lazarte. Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.